Pagpalang bilib po sa ating lahat. Muli ako si Neta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion takas about gaano katimbang ang Diyos sa'yo. So our concept is all about glory. So ang glory ay maaaring tumukoy sa nakakasilaw na liwanag ng presensya ng Diyos o sa kanyang sukdulang karangalan. So ipinapakita po na ng kawalatian ng Diyos kung sino siya, makapangyarihan, banal at karapat-dapat sa lahat ng papuri. So bilang mga mananampalataya is tinawag tayong ipamuhay at ipakita yung kanyang kalwalhatian. So isang araw is makikita natin ito ng ganap at tayo ay lubos na mababago dahil dito. So our Bible readings for today is Matthew chapter 5 verse 16 ASND version. Sa parehong paraan dapat ninyong ipakita ang iyong liwanag sa harap ng mga tao upang makita nila ang iyong mabuting gawa at papurihan nila ang iyong amang nasa langit. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is glory in Hebrew is kavod, which means weight. So, ang kawalatian ng Diyos ay may bigat. Ibig sabihin kasi na to is may halaga, may effect, at hindi dapat binabaliwala. So, kung gaano kabigat ang Diyos sa ating puso, ganun din natin siyang binibigyan pansin sa ating mga desisyon. Second is glory in Greek is dosa, which means honor. So, ito ay tumutukoy sa karangalan at reputasyon. Ang layunin ng Diyos sa buhay natin ay hindi karangalan para sa ating sarili, kundi para sa Diyos. And last is glorifying God is the ultimate purpose of life. So, tayo ay nilikha upang magbigay luwalhati sa Diyos. So, lahat ng ating ginagawa ay dapat nakatuon sa kanyang kapurihan, sa pamilya, workman, or ministry, at sa pang-araw-araw na buhay. So, ngayon dadako na tayo sa ating application is, first application is revisit the cross of Christ. So, dapat natin bumalik tayo sa krus upang maunawaan natin kung gaano kalalim yung pagmamahal ng Diyos at kung gaano kabigat ang kanyang kawalhatian. So, dito nagsisimula yung tunay na pagbabago. Second is recalibrate your life's purpose. So, dapat natin suriin yung ating mga plans at layunin kasi ito ba ay para sa ating sarili lamang o para sa Diyos or para sa kawalatian ng Diyos. And lastly is remember to honor God in every decision. So, maging sa maliit na bagay, isaisip natin or isipin muna natin kung ito ba ay makakapagbigay papuri sa Diyos. Dapat maging intentional sa ating pamumuhay. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about why should we aim to succeed in glorifying God. So, dahil ito ang tunay na sukatan ng tagumpay. So, lahat ng bagay ay para sa kanyang kawalhatian. So, makikita rin natin ito sa Romans chapter 11 verse 33. So, kapag ang Diyos ang nasa sentro ng ating buhay, ang ating tagumpay ay may kabuluhan, ang ating paghihirap ay may layunin, at ang ating kinabukasan ay may katiyakan. So, ang buhay na nagpaparangal sa Diyos ay buhay na hindi masasayang. So, ngayon dadako na tayo sa ating panalangin. So, Lord God na kawalhatian sa lahat, Ikaw ay karapat-dapat sa lahat ng papuri. Patawarin mo po kami kapag mas pinapahalagahan po namin ang aming sariling plano kaysa sa iyong layunin. Lord God, ituro mo po sa amin ang halaga ng iyong kawalatian. Naway ang aming buhay sa isip, sa salita at gawa ay maging liwanag na nagtuturo sa iyo. Lord God, turuan mo po kami mabuhay para sa iyong kadakilaan sa pangalan ni Jesus. Amen.